Hindi ko po alam kung ano po yung nararamdaman ko po ngayong umaga. Halo-halo na masaya. At the same time, ninenervyos. At the same time po ay nakakaiyak. Nakakaiyak po yung ginagawa ng Diyos dito po sa lugar po ninyo. Ilang years na po akong pastor. More than 10 years na po ako nagpapastor. At marami na po ako mga church na napuntahan sa mga ibang bansa. But this is the first time sa buhay ko na makakita po ng ganitong gawain. I always thought, pag sinabing Baptist, konti lang. Pero nakita ko po dito po sa lugar ng Jensan, I have a lot of brothers and sisters in Christ. And dati po, our first time to be here with my wife. At every time na narinig ko po yung Jensan, ang nasa isip ko lang po ay si Manny Pacquiao. Doon ko lang po nalaman, pero hindi ko pa siya nakita. Pero ngayon po, nag-iba na po yung thinking ko. Every time narinig ko po yung salitang Jensan, I always narinig ko po yung, nang nasa isip ko na po ngayon, so walang iba kundi yung Mount Calvary Baptist Church. I found a place, I found a home here, and also I found a daddy, I found a mentor. Pastor Doug, thank you very much. Your life makes me cry and your life is really a blessing, Pastor. Thank you po. For sure, this will not be my first and last. Even though I will not be invited again, I will still come here. Marami pong salamat. Sabi po ni David, Lord help. Sapagkat ang mga faithful ay nawawala na. Pero salamat, meron pa rin po mga faithful na kagaya po ninyo. Thank you very much po. Ngayong umaga po ay di ko na po patatagalin. Bago malahat po, ako po si Pastor Darren, nagpapastor po sa Higher Ground Baptist Church. At sinalo ko po yung gawain po under the leadership of my pastor, Pastor Leo Banghal. Nasa langit. That was year 2011. And ako po ay nag-save when I was 13 years old. And at the age of 14, I surrendered my life to Bible school. And then at the age of 16, wala pang senior high noon. Ako po ay pumasok na sa Bible school. And at the age of 17, ako po ay naging pastor na, assistant pastor, youth pastor at the same time. And at the age of 19, ako po ay nag-graduate sa Bible school sa biyaya ng Diyos. And at the age of 21, ako po ay nakapag-asawa na. Because at the age of 22, ako na po ay nagpapastor na. And you know what? Looking back, wala po akong pinagsisiyan sa buhay ko. Na hindi po ako yung naglokong kabataan tapos na-save. Hindi po. Bata pa po ako naligtas at bata pa po nagpagamit na po ako sa Panginoon. And one thing I can say, hindi po sayang ang buhay kapag pinagamit mo sa Diyos. Kaya ka makabataan, hindi dahilan yung pagiging bata para hindi kayo magamit ng Diyos. Hindi pagiging dahilan na tsaka na lang natako maglilingkod sa Panginoon. Hindi po. Mas masarap po na maglingkod sa Diyos habang bata ka pa. At I always thought na kapag magaling ka lang, doon ka lang gagamitin ng Diyos. At the end of the day, it's not about what you can do, it's about what God can do through you. At dito ko po nalaman na yung pisan, it's not about you, it's about God. Kaya kahit hindi tayo magaling minsan, kaya kang gamitin ng Panginoon kung ipapagamit mo lang yung buhay mo sa Panginoon. You know what? As I observed po, I started praying to the Lord. Lord, if you can do this in Jensan, you can do it in Pampanga. But I'm not sure how. But I believe that we serve the same God. And I thank the Lord for that. But at least po, na meron pa rin po mga Day of Pentecost. Nangyari pa rin yung panahon na Acts chapter 2 dito po sa lugar po ninyo. Marami pong salamat. At ngayong pong umaga, since this is my first time, I will be preaching for 10 minutes. Amen? Because of that, I will be able to preach again here. 10 minutes and 1 hour. Okay lang po ba? Amen? So 10 minutes and 1 And this morning, the Lord led me to this message. Shall we all stand up, please? And let's open our Bible, the book of 1 Kings chapter 18.
verse 1 Kings chapter 18, verse 17 to 24. 1 Kings chapter 18, verses 17 to 24. Ang sabi po ng Bible sa 1 Kings chapter 18, verse 17, "And it came to pass, when Ahab saw Elijah, that Ahab said unto him, Art thou he that troubleth Israel? And he answered, I have not troubled Israel, but thou and thy father's house, in that ye have forsaken the commandments of the Lord, and thou hast followed Baalim. Now therefore send, and gather to me all Israel unto Mount Carmel, and the prophets of Baal 450, and the prophets of the groves 400, which eat at Jezebel's table. So Ahab sent unto the children of Israel, and gathered the prophets together unto Mount Carmel. And Elijah came unto all the people and said, How long halt ye between two opinions? If the Lord be God, follow him. But if Baal, then follow him. And the people answered him not a word." And sabi po ng verse 22, "Then said Elijah unto the people, I, even I only, remain a prophet of the Lord, but Baal's prophet are 450 men. Let them therefore give us 2 bullocks, and let them choose 1 bullock for themselves, and cut it in pieces, and lay it on wood, and put no fire and under. And I will dress the other bullock, and lay it on wood, and put no fire under." And then sabi po ng verse 24, can we read this verse all together, please? Ready, go. "And ye call on the name of your gods, and I will call on the name of the Lord. And the God that answered by fire, let him be God. And all the people answered and said, It is well spoken." And then sabi po ng verse 37, hear me, verse 36, "And it came to pass that at the time of the offering the evening sacrifice, that Elijah the prophet came near and said, Lord God of Abraham, Isaac, and of Israel, let it be known this day that thou art God in Israel, and that I am thy servant, and that I have done all these things at thy word. Hear me, O Lord, hear me, that this people may know that thou art the Lord God, and that thou hast turned their heart back again." And sabi ng verse 38, "Then the fire of the Lord fell, and consumed the burnt sacrifices, and the wood, and the stones, and the dust, and licked up the water that was in the trench. And when all the people saw it, they fell on their faces. And they said, The Lord is the God, the Lord, He is the God." This morning, I want to entitle our message, Know God and Make Him Known. Know God and make Him known. Pwede ba natin basahin ng sabay-sabay? Ready, go. Know God and make Him known. Tayo po ay sandaling manalangin, dakilang Diyos. Ngayon po umaga, alam niyo po yung aking puso, Panginoon, na nag-uumapaw, Panginoong Diyos, sa kagalakan, sapagkat there are a lot of brothers and sisters na niligtas, binago niyo po ang kanilang buhay. At sa pamamagitan po ng tulong ng Holy Spirit, Panginoon, ay sila po ay nandito po ngayong umaga. And once again, thank you, Lord, for your grace. If it is not because of your grace, Panginoon Diyos, ay wala po kami ngayong umaga. And once again, thank you, Lord, for this opportunity. But Lord, you know how limited I am. You know, gaano po ako kawalang, wala po akong sometimes I don't even know what to say to these people. That's why, Lord, this morning we're just asking that you please speak to us. May you always be our speaker, Panginoong Diyos. And just use me as your instrument. And I'm praying, Lord, sa mga ilang minuto na gugulin po namin ngayong umaga, these people will know who you are, Panginoong Diyos, sa buhay po namin. At nawa magkaroon po kami ng muli malalim na pag-unawa kung sino po kayo sa buhay po namin. Sapagkat there are times na napakaliit na po ng tingin po ng mga tao sa inyo. Maraming pong salamat. At ito po ang dalangin sa matamis, makaparing pangalan po ng Panginoon Jesus.
Amen. Okay, so please be seated. Please be seated. And this morning, this is the message that God brought to my heart about this message. Kasi I really struggle, Lord. I have a lot of outline to preach. But it's another thing kung, Lord, ano ba yung gusto mong mensahe na iparating po ngayong umaga sa mga tao? You are more than thousands of people na hindi ko po alam kung ano yung pangangailangan po ninyo. Hindi ko po alam kung ano po yung nasa puso ninyo. Hindi ko po alam kung ano po yung sitwasyon po ninyo. But one thing is for sure, lahat po ng nasa puso natin is alam po ng ating Panginoong Diyos. Amen? And as I pray to the Lord, as I talk to God, this is the message that God wants me to preach, to deliver to you. And that is, know God and make Him known. Alam niyo po, one of our goals as a Christian ay para makilala natin yung Panginoong Diyos sa buhay natin. This isa po sa mga goal natin is makilala yung ating Panginoon. At alam niyo po, when we talk about knowing God, pag sinabi nating knowing God, we're not just talking to Him, we're not just talking about knowing Him by name. When we talk about kilalanin mo yung Diyos, hindi ibig sabihin na kilalanin mo lang siya sa pamamagitan ng pangalan. Sapagkat yes, nowadays, kung tatanungin mo po yung mga tao, if they believe in God, ano po yung sasabihin nila sa inyo? If tatanungin mo yung mga tao kung kilala ba nila yung Diyos, ano po yung sasabihin ng mga tao? Ang sasabihin po nila sa atin, yes, kilala ko yung Diyos. At kung tatanungin mo sila, naniniwala ka ba sa Diyos? Nananampalataya ka sa Diyos? At sasabihin nila, sino ba namang taong hindi naniniwala sa Diyos? At sasabihin mo sila, nananampalataya ka ba sa Diyos? Araw-araw kung sinasampalataya na yung Panginoong Diyos, yun ang sinasabi nila. But when we talk about know God, it's different from knowing just Him by name. It's just an example, sir. It's my first time to meet you po. At ano pong pangalan niyo, sir? What? Jimmy. So siya po ay si Jimmy at ako po ay si Daryl. And by the grace of God, nung kilala ko na siya, at nakikita ko yung face niya, nakikita ko yung damit niya, and I can call him now. Jimmy, kilala ko na siya. But actually, I don't really know who he is. Hindi ko talaga kilala kung sino siya, kung saan siya nakatira, kung sino yung asawa niya, kung saan siya nagtatrabaho, kung ano yung mga ginagawa niya sa buhay. And same thing is true. Maraming mga tao that they claim that they know God, but in reality, they don't really know who He is. Hindi talaga nila kilala kung sino yung Diyos na pinaglilingkuran po natin. Kaya nga po mga kapatid, there's also a difference between knowing about God and knowing God. There's a big difference between knowing about God and knowing God. Knowing about God is a matter of information. And knowing God is about personal experience. And this is the very reason why we are here this morning. Because we want to know more about God. Amen? I hope and pray, brothers and sisters, na nandito tayo ngayong umaga because we have the desire to know kung sino talaga yung Diyos na pinaglilingkuran natin. And that's why, alam niyo po, this is why we are studying the Bible. Why we open the Bible? Because isa pong best way para makilala natin yung Diyos ay walang iba kundi yung salita ng Panginoon. Kaya nga po mga kapatid, mga kaibigan, mga panauhin, mga first-timer, our goal as a Baptist is not to be known, but to make Jesus known. It is the very reason bakit namin kayo inimbitahan po dito sa church na ito mga kaibigan. Maybe nagtataka kayo, baka yung mga nag-i-invite sa inyo, akala nyo na may pera. Bakit kayo in-invite? Wala po sila, wala pong ganyan. Pero the very reason kung bakit namin kayo in-invite, hindi lamang para malaman nyo yung Mount Calvary Baptist Church, sapagkat ang pinakagusto namin is makilala nyo kung sino si Jesus Christ sa buhay po natin. This is the very reason, sapagkat walang religion ang makakapagligtas sa atin. Hindi kayo maliligtas ng Baptist Church, hindi kayo maliligtas ng anumang simbahan. There is only one way ang makakapagligtas sa atin, and it's none other than the Lord Jesus Christ. As sabi ng Bible, Jesus is the way, the truth, and the life. And no man cometh unto the Father but by me. Kaya salamat po sa Panginoon. Kaya yung pag-invite namin sa inyo, huwag niyo pong masamain.
The reason kung bakit namin kayo ini-invite, yung mga tao dito, marami silang ginagawa. Yung iba businessman, yung iba ang dami po nilang mga ginagawa. They are so busy and yet they are involved in soul winning, pag-aakay ng kaluluwa. Why? Because they love you, mahal nila kayo. At ayaw nila kayo mapahamak sa lugar ng impyerno. Kaya nga po marami mga tao nakausap ko, sabi ng iba, kung hindi ka papasok sa religion namin, hindi ka maliligtas. Hindi po totoo yun. Walang religion ang makakapagligtas sa inyo. Si Jesus Christ lamang. And that's why we are here. That's why the very question ngayon po umaga, how much do you know God? I remember what Apostle Paul said. Ang sinabi ng Panginoon, Apostle Paul, that I may know Him and the power of His resurrection. Nung sinabi ni Apostle Paul yon, hindi po yun yung time na nagsisimula siya maging Kristiyano lang. Yun yung time na marami na siyang experience, marami na siyang napatunayan sa Panginoon. And yet, yung kanyang desire is that I may know Him and the power of His resurrection. And brothers and sisters, even pa ako, ilang years na po nagpapastor, until now, my heart's desire is makilala pa kung sino yung Diyos na pinaglilingkuran po natin. And sana maging ganyan din ang desire natin. Alam niyo po, dito siguro, si Pacquiao, ano na yan eh. Nakakalungkot, di po ba? Si Pacquiao, ano na yan, parang dito, ano na yan eh, parang ordinary na tao na lang kasi lagi niya sa nakikita. Pero siguro kung papupuntan ko si Pacquiao, sa amin, baka kahit hindi ako mag-invite, makakaipon ako ng thousands of people na ganito. Di ba? Sasabihin ko lang sa mga tao, mag-invite kami, magbigay kami ng mga babasahin. Sabi namin, at yung babasahin na yun, nandun si mukha ni Pacquiao. Pupunta si Pacquiao, oh talaga, pupunta si Pacquiao. And Pacquiao is one of the person that I really admire. Isa po siya sa mga tao na talagang ina-admire ko na siyempre pagdating sa boxing, sa pagiging tao niya, sa pagiging matulungin niya. But I just want you to know na mas mahalaga yung Diyos kaysa kay Pacquiao. Mas mahalaga yung tagapagligtas natin. Si Pacquiao hindi niya ako kilala, kilala ko siya. And si Pacquiao hindi niya rin kayo kilala. Pero alam niyo po, ang Diyos mas mahalaga siya kaysa sa Pacquiao. Bakit po? Kasi siya yung Diyos na nakilala ka at siya yung Diyos na umibig sa atin at siya yung Diyos na nagmahal po sa atin. Alam po, minsan nagbabigay ka ng babasahin, yung mga tao ayaw nila. May mga times na sasabihin pa sa'yo, pag nagbibigay ka ng babasahin, mahalaga ito, dito mo makikilala yung Diyos. Sasabihin pa nila sa'yo, mga sir and ma'am, sasabihin, nakakain ba yan? Nakakain ba yan? Minsan gusto mo na rin sabihin na kamukha ng sabi ng isang missionary, sige, kainin mo kung gusto mo. Minsan napipikon ka na eh. Huwag niyo sabihin po yun. Sasabihin mo, tapos meron pa isa, kung gusto mo pa, marami pa kami dyan sa masakyan, isang box pa doon, kainin mo lahat. And this is the reality, mga kaibigan. Siguro kung mag-house to house po tayo, magbibigay tayo ng 1,000 each sa mga bahay, walang tatanggi. Pero mga ka-friends, I just want to know na mas mahalaga yung Diyos kaysa sa pera. Ang mahalaga ang pera, di ko naman sinasabing hindi mahalaga ang pera kasi kung hindi mahalaga ang pera, sir, bigyan nyo na lang sa akin yung pera ninyo. Pero sinasabi ko po, mas mahalaga yung Diyos kaysa sa pera. Kaya nga po ngayon pong oras po na ito, make God, know God and make Him known. Because the reality is this, there are still a lot of people out there na hanggang ngayon ay hindi pa rin sila naniniwala sa Diyos. Meron tayong mga tinatawag na agnostic. Yung mga tao na hindi sila sigurado kung meron bang Diyos o hindi. Meron tayong tinatawag na deism, na naniniwala sila because of the creation, na merong daw Diyos na, merong Diyos pero isang Diyos na walang pakialam. At meron din mga atheists. Alam niyo po, pag sinabi natin atheist, anong ibig sabihin ng atheist? Pag sinabi natin atheist, ang ibig sabihin niya, yung mga tao na hindi naniniwala sa Diyos. And sometimes, you have that question also. Nagko-question din tayo na tinatanungin natin sa sarili natin, does God exist? Na ang Diyos ba ay talagang nag-exist? Na meron ba talagang Diyos na buhay? Can I ask you this question? If you are going to be honest, ma'am and sir, sino sa inyo na minsan sa kanyang buhay, na nag-doubt din siya sa kanyang sarili if there is really God? Is there a God? Can you raise your hand? Just be honest, I just want to see. Na minsan naisip mo na tinanong mo sa sarili mo na meron kaya talagang Diyos? Raise your hand. Please, raise your hand. So marami. Kung titingnan ko po, halos hundreds din, yung minsan din na nag-doubt kung meron talagang Diyos. At alam niyo po, to be honest with you, minsan din po ako nag-doubt sa buhay ko kung meron ba talagang Diyos.
Hindi ko naman sinasabi na nagtagal yon. Minsan, dumating sa time na nakahiga na lang ako, tapos nag-iisip, tapos meron ba talaga kayang Diyos? O pinagloloko na lang tayo ng mga tao, ng mga nauna sa atin na tinuturo na may Diyos? Kasi iniisip mo, paano kung walang Diyos? Yun yung mga nasa isip mo. Pero of course, yun yung mga sinasabi, bakit may mga tao na hindi naniniwala sa Diyos? Isa sa mga rason nila, because I don't see God. Isa sa mga dahilan nila kung bakit may mga tao, ako, alam ko, marami din sa inyo na nagtaas ng kamay. At isa sa mga dahilan kung bakit hindi kayo naniwala sa Diyos, because hindi nyo nakikita ang Diyos. But this is the truth about it. Unang-una, hindi porke hindi mo nakikita yung isang bagay ay nangangahulugan na hindi totoo. Ulitin ko po, hindi porke hindi mo nangangahulugan na hindi mo nakikita yung isang bagay ay nangangahulugan na hindi siya totoo. And same thing is true. Yes, hindi natin nakikita yung Diyos, pero it doesn't mean na hindi tunay ang Diyos. That's why pagdating sa Diyos, kailangan mo ng pananampalataya. At ang pananampalataya ay paniniwala sa isang bagay na hindi mo nakikita. And like what I said, yung marami mga bagay, kamukha nitong electric fan, meron siyang hangin na pinapalabas. By the way, parang nilalamig ako ngayon. At minsan pag wala pa ako dito, wala akong nararamdaman. Pero pag tutok ko dito sa hangin, nararamdaman ko po, pero hindi ko nakikita. And siguro, same thing with God. Hindi natin siya nakikita, pero nararamdaman natin siya sa buhay natin. At siguro, ano mas gusto nyo? Nakikita nyo yung Diyos, pero hindi nyo nararamdaman? O kahit hindi nyo nakikita, pero nararamdaman nyo? Same thing with hangin. Mas gugustuhin ko na nararamdaman ko yung hangin kahit hindi ko nakikita, kaysa nakikita ko nga pero hindi ko nararamdaman. At alam nyo po, there's a reason kung bakit hindi natin nakikita yung Diyos. Kaya sabi ng mga atheists na nakausap ko, kung totoong may Diyos, bakit hindi niya ipakita yung kanyang sarili? At pag pinakita niyan Diyos yung kanyang sarili, yung mga debate kung meron bang Diyos o hindi, matatapos na yan kung magpapakita lang at ipapakita niya yung sarili sa tao kahit ilang segundo lang. At sasabihin niya daw sa mga tao, oh, ako yung Diyos. Sabi ng mga atheists. Pero bakit wala daw nagpapakita? Kasi hindi daw totoo ang Diyos. Well, according sa Bible, una-una, bakit hindi natin nakikita yung Diyos? Because He is a Spirit. Pangalawa, He is a holy God. Tayo po ay makasalanan. At ngayon, I challenge you, kung gusto mo na talaga makita yung Diyos, madali lang. Amen? Sino sa inyo gusto na makita yung Diyos mamaya? Wala naman sa inyo eh. Di ba sa mga atheists, bakit gusto mo na makita ang Diyos? Meron akong kutsilyo dito. Hindi, joke lang. Pero alam niyo po, according sa Bible, totoo ang Diyos unang-una because of creation. Every building is a proof that there is a builder. And every paint is a proof there is a painter. Therefore, creation is the evidence that there is creator. One time, nabibigay pa ako ng tracts at merong isang tao na nakausap ko na nakaupo sa isang motor at ang motor niya is color orange. If I'm not mistaken, Aerox po yun. And then, binigyan ko siya ng tracts at bilang panimula ng aking discussion with him, out of nowhere, I don't know, I don't usually use that, but out of nowhere, tinanong ko lang, naniniwala ka ba sa Diyos? Yun yung naging bungad ko sa kanya. And syempre, kapag inask ko po yung tanong na, naniniwala ka pa sa Diyos, expecting na ang kanyang isasagot is yes. At meron ako mga gustong i-follow at that time. Pero nung tinanong ko na if you believe in God at ang kanyang sagot is no. And then, nag-post ako for a while. Sabi niya, bakit ka hindi naniniwala sa Diyos? And then, this is his answer. Wala naman daw Diyos na lumikha sa atin, kundi tayo lang daw ang mga tao ang naglilikha sa Diyos sa ating mga isip. Yun po yung kanyang sinabi. And then sabi ko sa kanya, Sir, nakaupo siya sa Aerox niya, naniniwala ka ba na may gumawa dyan sa Aerox mo? Sabi niya, oo. And then I asked him once again, bakit ka naniniwala na may gumawa dyan sa Aerox mo? Pangalawang tanong, nakita mo ba kung sino yung gumawa ng Aerox mo? And then sabi niya, hindi ko naman nakita.
Pero bakit ka naniniwala na may gumawa? Kasi napakaganda ng Aerox. Kung walang gumawa niyan, siguro yung gulong nasa taas, yung manubela nasa ilalim, magulo yan. And same thing is true. Sabi ko sa kanya, Sir, kung naniniwala ka sa Aerox na napakaliit lang, is how much more yung ganda ng creation natin at maniniwala ka, sasabihin mo na walang gumawa niyan? Are you still there? Amen? Napakaganda mo kung paano ka nabuhay ng 9 months sa tiyan ng nanay mo. Nasabi na iba, walang Diyos, galing ako sa unggoy. Baka pamilya lang nila yon. Sabi ng iba, galing ako sa nanay ko. Alam niyo po mga kapatid, kung makikita niyo po yung anak namin, 7 years bago kami nagkaroon ng anak. 7 years nakala namin wala na kaming chance na magkaanak. Frustrating every day, every year. Pero by grace, by God's grace, after 7 years, nagkaroon kami ng anak. And after that, iyakan kami ni Mrs. I still remember nung nagkasakit po siya ng tiyan ng madaling araw. Pagkatapos, dinala po namin siya sa hospital at bago siya ibigyan ng pain reliever dahil may asawa siya, ni-required na magkaroon ang tawag dito, pregnancy test. At ako po ay nasa kotse ko po nang kasama niya yung ate niya. At alam niyo po, nag-positive po siya. Tapos sige, hindi niya alam pa paano sasabihin niya sa akin. Pagkatapos noon, nag-pray kami. Alam niyo, ang prayer ko lang, Lord. Tapos iyak na po kami ng iyak. At nung nakita po namin, lumabas po yung baby namin. Alam niyo po mga kapatid, nung pagkalabas, after 9 months, lumabas po yung baby po namin. Kamukhang-kamukha ko yung baby namin. Para siyang, babae siya, pero para siyang girl version ko. And this is my point. Kung galing tayo sa nanay natin, baka hindi ko kamukha yung baby namin, baka siya yung nagbigay ng mata. Pero yung mga magulang natin, di naman siya nagbigay ng mata sa atin. Nasasabihin, 3 months ka na, bigyan na kita ng mata. 5 months ka na, bigyan na kita ng puso, bigyan na kita ng kamay, bigyan na kita ng paa. Do you understand my point, amen? Naghintay lang po yung mother natin na lumaki ng 9 months yung baby. At the same time, yung baby na pag inilunod mo po sa tubig, yan po ay mamamatay. But how come 9 months po nabuhay sa tiyan ng nanay natin na hindi siya nasusuffocate, na hindi siya namamatay, na hindi siya nalulunod? Bakit? Kasi merong Diyos na gumawa ng lahat ng langit at lupa. Do you understand me? Na is yes, hindi ko nakikita yung Diyos. But with all my heart, my brothers and sisters, meron talagang buhay na Diyos. At dahil buhay yung Diyos, isa lang ibig sabihin, lahat ng ginagawa natin sa Panginoon, lahat ng pagpapagod natin dito, lahat ng mga bagay na pag-iyak natin, at iyan po sabi ng Bible, someday, hindi yan nawawalan ng kabuluhan. Kaya sabi ng Bible, only one life so sin it will pass and only what's done for Christ will last. Brothers and sisters, wala pong masama na magtrabaho tayo ng puspusan. Wala pong masama na mag-aral tayo ng maayos. Pero I just want you to know that life is not all about that. It's all about serving God. Pag kinuha ka ng Diyos, anong sasabihin sa'yo? Anong ginawa mo sa buhay mo? Monday, ang ginawa ko sa buhay ko ay natulog, nagtrabaho, nagising at natulog ulit. Sapagkat Tuesday, anong gagawin mo? Magtatrabaho. Sapagkat Wednesday, anong gagawin mo? Magtatrabaho. Sapagkat magpapahinga ka na naman. Thursday, anong gagawin mo? Magtatrabaho. Friday. Brothers and sisters, ganun po ba ang buhay? Tapos tatanungin ka ng Diyos, anong ginawa mo sa buhay mo? Ang ginawa ko lang po ay magtrabaho, kumain, matulog, sapagkat kailangan ko na magtatrabaho, Life is not about that. Life is about serving our Creator. Napakalaga po na makilala natin yung Diyos. And there are some people, sabi nga sa Bible, the heaven declare the glory of God. And there are some atheists that I talked to, sabi niya, if God is real, then why do people suffer? Kung totoo ang Diyos, why they're suffering? Medium Defensor once said, isa po sa mga hinahangaan ko po, na senator, please, Miriam Defensor po. Hindi po to politics, I'm not trying to but one time, during the interview, isa sa mga sinabi niya na hindi ko makalimutan, sinabi niya, if I were a God, I can do better than Him. Sino po nakalala po nun? When she said that?
If I were God, I can do better than him. And during that time, sinasabi nila, kung merong Diyos, bakit merong kahirapan? Kaya merong isang Epicurus, an ancient Greek philosopher, who is often associated with materialism. One of his famous arguments concerning the existence and nature of God addresses this problem of evil. It goes something like this po. Ang sabi ni Epicurus po, if God is willing to prevent evil but not able, then He is not omnipotent. Kung sabi niya, kung ang Diyos ay willing siya pero hindi siya able na gawin, pero hindi siya daw makapangyarihan. If He is able but not willing, then He is not loving. Kung kaya niya naman pero hindi niya ginagawa, then hindi siya mapagmahal na Diyos. And if He is both able and willing, kung kaya niya naman at gusto niya naman, and why does evil exist? And sabi niya sa number 4 niya na arguments, if He is neither able nor willing, then why call Him God? Yun ang sinasabi ni Epicurus. But you know what? Hindi porke merong suffering ay katotohanan na walang Diyos. Because admit it or not, people sometimes suffer because of their disobedience to the Lord. Ang mundo natin magandang ginawa ng Diyos. Pero maniwala po kayo hindi, naging ganito yung mundo natin. Ang daming sakit, ang daming karamdaman nang dahil po sa choice ng mga tao, dahil sa kasalanan. Kaya ang mga kapatid, gusto ko lang po sabihin sa lahat ng nararamdaman nating kahirapan, we cannot always blame God. Because sometimes ay bunga lang yan ng mga wrong decision na ginawa mo sa buhay mo. That's why huwag niyong sabihin, ang Diyos ay mapagpatawan na Diyos. Mga young people, huwag niyong sabihin, lokohin ko na yung Diyos. Kahit anong gawin ko, magbisyo na ako, magdrugs na ako, mambabae na ako, manlala, ano yung mga term na dyan. At sasabihin niyo, ay, tsaka na ako maglilingkod sa Diyos. Because in the reality, sinasabi ninyo, kapag tumanda naman ako, kaya naman akong patawarin ng Diyos. Yun yung mga nasa mindset ng mga young people ngayon. I just want you to know, do you believe na anuman ang kasalanan na ginawa nyo is kaya kayong patawarin ng Panginoon? Do you believe in that? Amen? Kaya tayong patawarin ng Diyos. Pero gusto ko lang pong sabihin, yung consequence ay hindi na yan mawawala. Kaya nga meron sa amin na isang 13 years old or 13 years old I should say, pumunta siya sa extension class namin, nag-attend po siya sa mga bata. And then, nag-attend po siya sa mga bata. Meron po siyang dalang baby. And then I asked that person po, sabi ko, ano mo yung baby na yan, sir? Ay ma'am, sabi ko sa kanya, ano mo yung baby na yan? Ano mo ba, kapatid mo ba, pamangkin mo? And then I was shocked. Anak niya daw. At the age of 13, meron na po siyang anak. And siguro na nagkaroon siya ng anak, nagsisi siya. Bakit ako nagmadali? Nagsisi siya na ang hirap pala maging nanay at the age of 13 na dapat ine-enjoy pa yung pagiging kabataan. At maybe nagsisi siya and maybe pinatawad siya ng Diyos because of the blood of the Lord Jesus Christ. Pero yung consequence ay hindi na nawawala. Kaya we always have to be careful. Don't always blame God. Kaya nga po merong mga tao, pero gusto ko lang po sabihin, sometimes people suffer because I know, you know what? Sometimes God wants to test us. And prove yung pananampalataya natin. I remember one time, meron po isang Kristiyano na very devoted talaga sa Panginoon. Dumating sa time na nagkaroon siya ng anak at the age of 4 years old. Pagkatapos noon, nung nagkaroon siya ng anak at the age of 4, nagkaroon po siya ng malubhang karamdaman. And dahil devoted siya sa Panginoon, naniwala siya sa kapangyarihan ng Diyos, sa pagmamahal ng Diyos, nagpray talaga itong taong ito. Pinagsumamo niya, umiyak siya na, and he has that faith na pagagalingin siya ng Panginoon. Pero alam niyo po, sadly, itong batang ito ay namatay. At yun yung time na yung tatay, sinisi niya yung Diyos. Akala ko bang mapagmahal ka, Lord? Akala ko bang makapangyarihan ka? Pero masama yung loob niya kasi kinuha ng Diyos yung kanyang anak.
And sometimes, ganun yung iba na turn po sa atheism. Pero gusto ko lang pong sabihin, mga kapatid, anuman ang mga problema pinagdadaanan natin sa buhay, hindi man natin maintindihan at maunawaan, but I just want you to know that God has a purpose. Minsan ako nga po, sir, meron po akong 2 anak eh. Merong hinihingi yung isa, at iba naman yung hinihingi ng isa. Ako 2 lang anak, nahirapan ako kung sino yung pagbibigyan ko sa kanila. Kakain tayo, yung isa gusto niya Jollibee, yung isa gusto niya sa McDo. Hindi nang pwedeng mamaya Jollibee, ngayon McDo. Hindi, nahirapan nga po ako eh. Tapos meron pa mga per-request pa sa, what if meron pang per-request sa church? At tapos meron kang member na nag-per-request, sabi niya, Pastor, pag-pray niyo po yung business namin ay i-bless ng Panginoon. Amen, pag-pray natin na i-bless ng Diyos. Kasi po, Pastor, wala na po kaming customer at kailangan po namin ng customer. Sige, pag-pray natin, sabi ng pastor. Ano ba yung business mo, kapatid? Punerarya po. Anong sasabihin mo? Gusto mo ikaw yung answered prayer ngayon? Hirap ka rin naman eh. May mga tao din naman na ngayong araw ito na nanalangin na umulan. May mga kapatid naman na nanalangin sana hindi umulan. Marami tayong mga bagay na hindi maintindihan about sa Diyos. Pero wala tayong karapatan to question God because He knows what He is doing. Alam ng Diyos kung ano yung ginagawa niya. Kaya nga sabi ng Bible, hindi tayo ni-required ng Diyos na naintindihan mo lahat ng nangyayari sa buhay mo. Ang ni-required lang sa atin ng Diyos is pagtiwalaan natin yung kanyang puso na wala siyang bagay na gusto para sa ikakasama natin. Last time, meron po kami na-meet nung Thursday night. Actually, hindi naman po namin dapat sila yung pupuntahin namin. Meron kaming exact na pupunta nila Pastor Doug. Pagkatapos, out of nowhere, merong isang lugar doon na kinatok namin, na pagtatanungin lang namin kung saan yung lugar. And I'm not sure if, I just forgot their name, but I heard that they are here this morning. Nandiyan po ba sila yung mga na-witnessan po namin nung Thursday? Amen. Ayun sir, ma'am. Nandyan po sila ngayong umaga. And sabi ko, hindi aksidente yung pagkikita natin, may purpose yung Panginoon, sir. Because during that time, nung nakausap namin, di namin sila kilala. This is the power of soul winning. This is the power of house to house. Hindi namin sila kilala, pero hindi namin alam, just 1 week or 2 weeks ago, yung kanilang panganay, tama po ba panganay, ay kinuha na ng Panginoon. At sila po, habang kausap namin, sila po ay umiiyak. Sapagkat na-miss nila yung 20 years old na kanilang anak. At hindi na, maybe they are looking for hope. Maybe they are looking for, alam niyo po, napakahirap na mawalan ng mga mahal sa buhay. But by the grace of God, nandito sila ngayon. Ibig sabihin, sir, ano man yung nangyari sa anak mo, merong plano yung Diyos kahit hindi nyo naintindihan. Hindi mo alam kung ano yung pain, nararamdaman ng isang magulang na mawalan ng anak. Pero we're just so thankful na merong tayong Diyos na maasahan. Meron tayong Diyos na hindi tayo pababayaan. Because how can we know na ang Diyos ay nagko-comfort kung wala tayong problema? How can we know na ang Diyos ay nagpapagaling kung hindi tayo nagkakaroon ng karamdaman? Andyan pa kayo? Amen? Same thing with my wife. Ma'am, sir. Meron pong kapatid si Mrs. ko, 23 years old. Sino po yung mga 23 years old dito? Raise your hand. 23 years old. Tapos nagkatabi po sila ni Mrs. ko with some of our young people there. Alas 2 a.m. Sobrang lakas ng hilik ng kapatid ni Mrs. 23 years old. Ginising siya. Nagising siya, nagalit pa na para bagang inu-istorbo mo yung tulog niya. Nagising po siya, tapos sabi niya, pagkatapos alas 3 ng madaling araw, after 1 hour, ginigising ulit ni Mrs. ko, hindi na po siya magising. Tinakbo po siya sa hospital, pero dead on arrival.
Wala yung karamdaman, walang sakit, bata pa. Kinuha siya ng Diyos. And during that time, sir, nung nulibing po, yung kapatid ng misis ko na hindi nila ina-expect na at the age of 23, mamamatay po siya. Nung nilibing, yung kanyang mama, hindi po yan pumupunta dun sa puntod ng kanyang anak, ay dun sa katawan ng kanyang anak. And then sabi ng mga tao, bakit hindi ka pumunta doon? Anak mo yun, kailangan puntahan mo. Nadja-judge po siya ng maraming tao, puntahan mo kasi ilang days na, 3 days, 4 days. Pero alam niya po, sabi ng mama niya, hindi ko mapuntahan. Hindi ko kayang tignan yung aking anak na nasa libingan. Yun yung sinabi ng kanyang nanay. But you know what? Good thing about it, they did not question God. They just trust God. They just trust the Lord. Kaya alam niyo po mga kapatid, kung walang problema, hindi tayo mag-grow. Kung walang problema, hindi tayo matututo. That's why ang mga problema ay hindi ang dahilan para kalimutan at talikuran natin ang Diyos. Pero yun ang maging dahilan para mas maging malalim yung relationship natin sa Kanya. Kaya nga po, the Bible, how long halt ye between two opinions? Nung sinabi ni Elijah, how long halt ye between two opinions? Sabi niya, hanggang kailan kayo na wala kayong ano? Eh sabi ng ang pinaka purpose ni Elijah is to turn back the heart of the people from Balaam to God. And he's trying to introduce kung sino yung Diyos talaga. Kaya nga ang ganda ng chapter, at the end of the day, at the end of the chapter, the people recognize who God is. And when all the people saw it, they fell on their faces and they said, the Lord, He is the God. The Lord, He is the God. And how about you this morning? Do you really believe? Or do you really know who God is? Naniniwala ka ba? O kilala mo talaga kung sino yung Diyos? There are 3 things. Are you still there? Amen? And I will end with this. There are 3 things, 3 points. Nakalimutan ko na mag-points eh. Sobrang nervous ko. Alibay lang yan. Number 1, why it is important? Because the more you know God, the more you will love Him. Napakalaga na makilala natin yung Diyos. Di po, because the more you know God, the more you will love Him. It's always too easy to say, I love the Lord. Napakadaling sabihin na mahal mo ang Diyos. Kaya po brothers and sisters, when God said, for God so loved the world, hindi niya lamang ito sinabi, kundi pinakita niya po sa ating lahat. That He gave His only begotten Son, that whosoever believeth in Him should not perish, but have everlasting life. Kaya napakagalaga to spend time with God. Because the more you spend time with God, the more you get to know Him. And the more you get to know Him, the more you get in love with Him. And the more you get in love with Him, the more you will obey Him. Kaya kapatid, I hope and pray na nandito tayo ngayong umaga, hindi sa anumang bagay, but because we love the Lord. At natutunan man nating mahalin ang Diyos because He first loved us. Kaya number 2, the more you know God, the more you will trust and live for Him. Napakahalaga na the more na nakikilala mo ang Diyos, the more na pinagkakatiwalaan mo siya, at the more na kaya mong mabuhay para sa Kanya. Kaya nga yung mga tao noon, kaya nilang makapanindigan, kaya nilang maglingkod sa Diyos hanggang sa kamatayan. Why? Because they know who God is. In 1 Kings chapter 18 verse 22, when Elijah challenged the people, then said Elijah unto the people, I only remain a prophet of the Lord, but Baal's prophet are 450 men. Alam niyo po, bakit ganon? Paano si Elijah nagkaroon siya ng courage? Nasasabihin niya, kahit marami kayo, kahit ako lang ang mag-isa, kayang-kaya namin patunayan kung sino yung Diyos. Bakit? Because yung kanyang tiwala sa Panginoon. Nung si David ay nilabanan niya si Goliath, yung mga tao, nakita yung laki ni Goliath. Pero si David, siya po ay lumaban kay Goliath na may katapangan. Hindi because si David naniniwala siya na kayang talunin niya si Goliath, kundi si David naniniwala siya na kayang talunin ng Diyos yung kanyang Goliath.
And this is the truth. Sometimes si David hindi niya na kailangang alamin kung sino si Goliath because he knows who God is. Kaya nga David claimed that the battle is not the Lord's. The battle is the Lord's. Yun yung kiniklaim ni David. At lahat ng trials natin, problema natin, hindi tayo matatakot na gawin ang kalooban ng Diyos sa buhay natin if we know kung sino yung Diyos na pinaglilingkuran natin. That's why may mga pagkakataon, alam niyo po, napakahirap din magsuko ng buhay. Nung tinawag ka ng Diyos, marami kang iniisip. Yung misis ko po, marami rin siya iniisip. Nasa secular din po siya, nagtatrabaho. Nagtatrabaho po siya sa kanyang papa, nagtatrabaho po siya sa kanyang isang company, and nung siya po ay nag-resign sa trabaho, sabi ng mga kasama niya sa trabaho, paano na yung pangangailangan ninyo? Paano na kayo kakain kung wala ka ng trabaho? You know, bakit po siya nag-resign? Because we do believe na ang Diyos ay buhay na pinaglilingkuran namin. At nung kailan siya nag-resign, doon kami nagkaroon ng magandang sasakyan. Doon kami nagkaroon ng bahay, pati mga anak namin may sarili-sarilang bahay. Because why? Because we know who God is. Kaya sabi ng iba, kung magsusuko ng buhay, paano yung pangangailangan ko, mahihirapan ako, ganito yung pangangailangan ko, ganun na ba kaliit yung pagtingin natin sa Panginoon? If you are going to surrender your life by faith, naniniwala pa ako na hindi kayo papabayaan ng Diyos. Why? Because we know who God is. Ang tingin ng mga tao ngayon, napakaliit ng tingin ng mga tao sa Panginoong Diyos. Mas malaki pa ang tingin ng mga tao sa trabaho nila. Mas malaki pa ang tingin ng tao sa business nila. Hindi po dapat ganon. Mas tumingin tayo sa source of blessing kaysa sa mismong blessing na binibigay sa atin ng Panginoon. That's why we have here, di ko na po sasabihin, no, siguro si Sir, no, nakakamanghala, businessman, they have this, they have so busy with it. Pero alam niyo po, they still have time sa Panginoong Diyos. Because they acknowledge whatever they have ay galing po yan sa Panginoon. Kaya sabi ng iba, ang Diyos ang nagbibigay ng time, ang Diyos ang nagbibigay lakas sa atin, pero nakakalungkot, maraming mga tao na walang oras sa Panginoon. I just want to ask you, brothers and sisters, what if ang Diyos ay walang time sa atin? Kaya nga beware, baka makalimot tayo sa Panginoon. Number 3, the more you know God, the more you lead others for Him. The more na nakikilala mo yung Diyos, the more you also lead others to the Lord Jesus Christ. Kasi Elijah, yun yung purpose niya. Verse 37, hear me, O Lord, hear me, that these people may know that Thou art the Lord God, and Thou hast turned their heart back again. Nakakamangha yung ginagawa ng Diyos, how you were multiply. Actually, para sa akin, in the eyes of men, imposible po ito. It's very impossible. But it is indeed, with God, nothing is impossible. Abang sineshare ni Pastor Doug yung mga testimony ninyo, ito, nakakilala siya sa Panginoon, sa biyaya ng Diyos, sa ganito. Tapos yung ganito, winin niya yung pamilya niya, pinakilala sa family niya, tapos nag-involve din sa gawain. They were involved in the ministry. And yung iba, nakahusap ko kagabi, I just forgot his name, na meron siyang mga tauhan. At yung mga tauhan niya, sila po ay nagba-Bible study, meron sila mga Bible study. Yung mga tao, nakakamangha po yung ginagawa ng Diyos. Because you know what? The more na nakilala mo yung Diyos, the more na nagkakaroon ka ng desire para i-share mo sa ibang tao. Ayaw mo na ikaw lang ang makilala sa Kanya. Ayaw mo na ikaw lang ang makilala sa Diyos. Gusto mo yung ibang tao rin ay makilala sa Panginoon. Kaya minsan may mga tanong na hanggang gano'n na lang ba tayo? Bakit yung mga nangangaral ng mali ay dumadami sila, pero tayo lang nasasabing katotohanan pinapangaral natin, bakit sayo ay kumukonti? Because sometimes tayo mga katotohanan nananahimik tayo. Wala tayong sinasabi, nahiya tayo na i-share si Kristo. Brothers and sisters, mga students, wala po nakakaya kapag ang Diyos yung sineshare mo sa ibang tao. Hindi po nakakaya. Ano ba naman yung sabihin mo, Kuya, may gusto kong i-share sa iyo, kilala mo ba si Kristo? Sapagkat maraming mga tao ngayon, they know a lot of characters sa Mobile Legends. Kilala nila si ganito, kilala nila si ganito. Pero sometimes they don't know who God is. Kaya nga po, mapatid, dito na natin magkikita
No God, no hope. No God, no hope. No God, no peace. No God, no peace. Isa po sa mga nagustuhan ko nung nakilala ko sa Panginoon, nagkaroon ako ng pag-asa. Nagkaroon ako ng kapayapaan na hindi kayang bigay ng pera. Ang mundo natin ngayon, gulong-gulo. Napakagulo ng mundo. At kung meron mang isang tao, meron mang hinahanap yung maraming tao ngayon, nakikita ko, napapansin ko sa henerasyon natin, sir, yung tinatawag na kapayapaan. Tinatawag na kapag-asa. Sana yung kapayapaan, sir, ma'am, nabibili na lang sa SM Mall, na pagpunta mo sa SM Mall, makakita ka ng for sale doon, peace for sale, hope for sale, bibili mo siguro. And people are trying to look hope. People are trying to look peace sa pera. Gusto ko pong sabihin sa inyo, ang pinakakailangan ng tao hindi po pera kundi ating Panginoong Diyos. And I counsel a lot of people, dun po sa isang lugar namin, we are teaching thousands of students po. Thousands of students. Nagtuturo po kami ng mga thousands of students. At pagkatapos nun, may mga nakausap po kami doon na may mga bata po, meron kaming isang room na pinuntahan. Bago po kami pumunta doon sa isang room, there is that one student na tinapos niya yung kanyang buhay, nagpakamatay po siya. And then makikita mo po yung mga reflection ng mga thousands of students. Marami po sa nila ang kanilang testimony na minsan nilang gustong magpakamatay. And this is the reality ng mundo natin, na ang suicidal rate po sa mundo natin ngayon, even sa bansa po natin, ay nag-i-increase. Yun po isang bagay na nakakalungkot. And most of the time, 80% pa ng mga tao nag-iisip na magpakamatay ay kung sino pa yung mga mayaman na tao. And bakit ganun, ma'am? Bakit ganun, sir? Ito ay pagpapakita na hindi porke mayaman ka, marami kang pera, meron kang kapayapaan. Sapagkat ang sinasabi ng Bible, ang tunay na makakapagbigay ng kapayapaan, ang tunay na makakapagbigay ng pag-asa sa mga tao is none other than the Lord Jesus Christ. You need to know God. Kailangan mong makilala yung Diyos. Kaya minsan nagtataka yung mga tao, bakit ka masaya? Wala ka namang pera. Eh ganun talaga. Because ang source ng kagalakan natin ay walang iba kundi yung ating Panginoong Diyos. Siya yung pinakapag-asa natin. Kaya alam niyo po, ikaw man ang pinakamayaman na tao sa mundo. Without Christ, you are still hopeless. Pero ikaw man ang pinakamahirap na tao dito sa mundo. Huwag mong tingnan yung sarili mo na kawawa, because if you have Christ, meron kang pag-asa. I will end with this po. Andyan pa kayo? Amen? Meron isang teacher, ma'am, sir. Nagkaroon siya ng poster making. At meron pong 2 students na magdodrawing sila. At ano yung drawing nila? Ang drawing nila is all about peace. That's their subject. Pagkatapos ng yung isang elementary student po, nag-drawing siya ng peace, nag-drawing po siya na parang Jensen, payapa. Maayos yung ulap, mayroong sun, may mga puno, payapa yung agos ng alon, tapos yung bahay maganda, may mga birds. Tapos nung nakita ng yung teacher na yung drawing niya, napakapaya, ganda, palakpakan. Sabi niya, this is peace is all about. Payapa lahat. Tapos yung isang student, ma'am, sir, yung dinowing niya, bagyo. Walang sun, walang ulap, maalon yung dagat, yung isang bahay, sira yung bubong ng isang bahay. Nakatumba yung mga puno. Nung nakita ng teacher, pinaglolokong wata ko eh. Peace yung pinapadrawing ko, bakit bagyo ang dinrawing mo? Sabi ng isang student, sir, you missed the point. Because dun sa drawing ko, meron isang puno doon na nakatumba, na nasa gitna po siya ng malakas na alon ng dagat, at merong isang bird doon na hindi mo nakikita na umaawit. And peace
is not about what is happening around you, but peace ay nakasalalay kung ano yung nasa puso natin. You cannot always control kung ano po yung nangyayari sa buhay natin, sa paligid natin, but we can always control how we respond. At tayong mga mananampalataya, we have that advantage. Why? Because we know who God is. Kaya nating ngumiti sa kabila ng problema. Kaya natin magpatuloy sa kabila ng problema because we know who God is. The question this morning, how much do you know God? Kaya sana po, mapatid, kilalanin natin ng maayos kung sino yung Diyos na pinaglilingkuran natin at pagsilbihin natin siya, mahalin natin siya sa ating pong mga buhay. Maraming pong salamat. Tayo po, I would like to ask Pastor Doug, please. You say, Pastor, I'm saved, but I want to know God more. I want to get closer to God. I want to serve God more. Remember what he said, if you know God, you will trust him more. You'll love him more. We'll reach others. You say, Pastor, pray for me tonight, this morning. I need to know God more in my life. Don't be satisfied with knowing God a little bit. Don't be satisfied with just knowing God a little bit. Let's know him more so we'll serve him more and trust him more and reach more people for Christ. Let God work in your heart and your mind. There's people here today who say, God, I want to know you more. And when you know God more, it will show. It will show in your life. You say, Pastor, pray for me. God spoke to my heart today. Pray for me, yes. Christians, yes, pray for me. I want to know God more. And I want to do more for God. We can do more for God, but we must know God. Who else? Kensapa, yes. God sees your hand. You say, Pastor, I'm going to hell when I die. I'm going to hell when I die. Paghuna-huna. Saying you begin to come, that's the way you come this morning. Come to this altar and say, God, I want to know you. Lord, I want to know you, Lord. Fightings and fears within, without, O Lamb of God. You know, his last point was this. The more you know God, the more you bring others to Christ. You say, I don't know how. Just do your best. Just do your best and you'll be amazed. I just walked back here a few moments ago. 20 people getting saved. See, some of you invited somebody. Some of you gave somebody a tract. I hear Christians say, well, I love God, I love God, I love God. And they do nothing for God. How can we say we love God and we don't tell people about him and bring them to the Savior so they can escape hell? We have a different kind of Christianity
than the Bible Christianity. It's all about us feeling good and let everybody else go to hell. Everybody else go to hell. That's okay, as long as I'm okay. Oh, if you know God more, we'll bring more people to Christ. Amen.